Purihin po ang Panginoon. Magandang umaga po muli sa inyong lahat. Ay mag-umpisa na sa gawain ng Panginoon. Yan. Kumusta po ang buong isang linggo? Mabuti talaga ang Panginoon. So, sa oras po ito, tayo po ay saglit na dumulog sa trono ng Panginoon ang may kababaan loob. Dakilang Ama, Diyos na makapangyarihan sa lahat, minsan pa po, lumalapit po kami sa trono ng iyong kaluwalhatian at kadakilaan. Papakumbaba, maninikluhod, Panginoon, bilang iyong mga anak, dumadalangin po kami na samahan mo po patuloy amin pong gagawing pagpupuri at pagsamba, maging sa pakikinig ng iyong banal na salita. Father God, we invite your Holy Spirit once again to dwell in our midst. Manahan ka po, Panginoon, sa aming kalagitnaan na patuloy naming maranasan ang iyong kabutihan, ang iyong kadakilaan. Maranasan namin ang iyong patuloy na kabutihang iginagawad sa amin sa araw-araw. Sa oras na kami man ay namamahinga, oras na kami man ay nagtatrabaho, oras na kami man ay nasa punto ng kagalakan. Salamat sapagkat ikaw, Banal na Espiritu, nagkakaloob nito sa amin. Kagalakan, kalakasan, kapayapaan. Salamat po ng marami. Kaya naman, O Diyos, sa oras nito, patuloy po naming iniaalay ang aming lahat ng pinakamataas na pagpupuri at pagsamba. Pasasalamat. Patuloy mo po kami samahan, Panginoon. Sa pangalan ng aming Panginoong Jesucristo. Amen. Amen. Hallelujah. Dakila ang Diyos. Amen. Magpakailan, kailan pa man. The reason why we are here. Ano po? Ano yung reason nyo? Bakit kayo naririto? Anyone? Para sambahin ang Panginoon. Dahil ang ating pong Espiritu ay patuloy na nanabig. Amen. Kaya sa oras ito, patuloy po natin sigawan ng papuri, pasasalamat. Panginoon, narito kami upang ikaw ay sambahin at papurihan. Hallelujah. Tayo sumayaw sa Panginoon. Oh, ay narito ngayon, naghihintay. Nakasam-asam, presensya mo'y muling maranasan. Ako ay narito ngayon, nananabig na makita, luwalhati ng iyong mukha. Sumasayaw! Sumasayaw na nga, sa galak tumatawa. Nananabig na makita, uli mong pagbisita. Panginoong Jesus, malayang malaya ka. Pagkuhin mo ang buhay ko, ito'y iyong iyo. Ako ay narito, ako ay
kapayapaan. Handog niya'y kagalakan. Handog niya'y kalakasan sa bawat puso ng tapagan. Hallelujah! Awit ng pasasalamat. Come on, let us sing. Handog niya'y kapayapaan. Kapayapaan. Handog niya ay kalakasan. Handog niya ay kalakasan. Sa bawat puso ng tapagan. Kaya lang awit ng papuri. Awit ng pasasalamat. Isa pa, handog niya ay kapayapaan. Kagalakan, Lord Jesus. Handog niya ay kalakasan. Handog niya ay kalakasan. Sa bawat puso ng tapagan. Kaya ng awit ng papuri, awit ng pasasalamat, at ang awit ng pagsamba ay para lang sa Kanya. Para kanino? Para lang sa Kanya. Sa Kanya. Hallelujah! Glory to God. Sabi po sa Amos, chapter 8, verse 11, dito po yung nangusap ang Panginoon pamamagitan ni Amos. The day shall coming, declares the sovereign Lord, when I will send a famine through the land, not a famine of food or thirst for water, but a famine of hearing the words of God. Darating daw po yung panahon, sabi ng Panginoon, na ang tao ay magugutom hindi sa mga pagkain para sa laman. Mauuhaw hindi sa kauhawan ng ating katawan, kundi pagkain at kauhawan sa salita ng Diyos. And it will happen na. Nangyayari na po. Di po ba? Kaya po yung ating kinanta patungkol sa pananabik, dahil sabi sa Matthew 5 verse 6, blessed are those who hunger and thirst for righteousness, for they will. Sila po. Sino po yun? Tayo na nangauuhaw, nagugutom sa salita ng Diyos, sa katwiran ng Panginoon, ay Kanyang patuloy na bubusugin at pagpapalain. Amen? So, lagi po yun ang ating panabikan. Hawan ang salita ng Diyos. Hindi lamang sa mga bagay na nasa sanlibutan para sa ating katawang lupa. Mas higit nating kauhawan ng Diyos ay mapapurihan sa bawat tipok, sa bawat sandali ng ating buhay. Sama-sama po nating ideklara na tayo ay nauuhaw, and God knows who really thirst and hunger for His righteousness. Hallelujah. Sambahin natin ang Panginoon. Kahit ka ng iyong mukha,
langit ka, dakila ang iyong ipamalas mo sa amin ang iyong kaluwalhatian. Mapuspos ng lusan at sa aming kalagitnaan ay bumaba ang kalangitan. Napila ang iyong sabihin mo sa iyong sarili, Panginoon, sa harap ng Diyos, wala kaming ibang nais, kundi ang ikaw ay maranasan namin sa oras na ito. Ang iyong kaluwalhatian, ang iyong kadakilaan, Panginoon Diyos. Purihin kita. Malat
sabihin mo sa Panginoon, wala akong ibang nais kundi ikaw ang aking maranasan sa bawat sandali ng aking buhay. Hallelujah! O, purihin ka, Diyos, na dakila. Salamat po sa iyong karangalan, Panginoon, sa pangalan ng aming Panginoon Jesucristo. Amen. Okay, magandang umaga po sa ating Diyos na buhay at sa inyo rin po mga magulang kapatid. Sa kagalakan sa Diyos ang maging mensahero ng Panginoon at ikapagatid ng kanyang salita upang magsilbi nating kalakasan. Sa mapagpalang araw ang aking pagbati sa bawat isa sa iyo. Okay, sa ating pag-aaral na ito ay tayo po muna yung manalangin. Tayo pong lahat ay magsitayo para po sa diwa ng panalangin. Tayo po yung manalangin. Amang Diyos na nasa langit, sa pangalan ni Jesucristo na aming Panginoon, Ikaw ang Diyos na buhay at Ikaw ang Diyos na hindi nagbabago ngayon at magpakailanman. Ikaw ang Diyos na umibig sa amin, nagmahal, Panginoon. Inialay mo ang iyong buhay para sa amin. Kaya naman, Ama, kalooban mong masunod dito sa lupa na gaya ng sa langit. At kami po ngayon ay humingi, O Diyos, ng kapatawaran, paglilinis ng iyong banal na dugo, O Diyos, upang walang maging hadlang sa aming pag-aaral na ito, O Diyos. Ikaw ang mabigyan namin ng kapurihan, Ikaw ang mabigyan namin ng kaluwalhatian. Dalangin ko po, Panginoon, ang iyong salita na aming mapag-aaralan ngayon, ito'y tumimo sa aming mga puso at lubhan naming maunawaan, O Diyos, ang iyong ibig iparating sa amin upang kami, Panginoon, ay hindi madaig ng mga pagsubok, mga suliranin sa aming buhay, O Diyos, na tunay nga. Ikaw ang Diyos na buhay na tumawag sa amin at walang ibang kapangyarihan na makapananaig sa iglesia, Panginoon, kung di ang kapangyarihan ng aming Panginoong Jesucristo at ang banal na dugo ng aming Panginoong Jesucristo na makapangyarihan. Kaya, Ama, dinideklara ko sa umagang ito ang katagumpayan ng gawain ito sa pangalan ni Jesucristo na aming Panginoon, at samahan kami hanggang sa matapos ang pag-aaral na ito. Bigyan mo ng karunungan yung abang lingkod sapagkat ako'y kulang, Panginoon, ikaw magpuno ng lahat ng bagay.
At dalangin ko na samahan kami hanggang sa matapos ang pag-aaral na ito. Ito pong aming samot dalangin na may pasasalamat sa dakilang pangalan ng aming Panginoong Kristo. Ang lahat ng anak ng Diyos ay magsabi ng Amen. To God be the glory. Makakaupo na po tayo, mga magulang kapatid. Salamat po. At ngayon po, makibukas po tayo sa banal na kasulatan. Ephesians chapter 6 verse 12. For our struggle is not against flesh and blood, but against the rulers, against the authority, against the power of this dark world, and against the spiritual forces of evil in the heavenly realms. Sa Tagalog po, sapagkat hindi tayo nakikipaglaban sa mga tao, kundi sa mga pinuno, sa mga may kapangyarihan, sa mga tagapamahala ng kadilimang umiiral sa sanlibutang ito, sa mga hukbong espiritual ng kasamaan sa himpapawid. Okay, ang aking pong itinuturo ay tungkol sa spiritual battle. Amen? Pakikipaglabang spiritual. So, bakit po spiritual battle? Tignan niyo po, mga magulang kapatid, ang tagal na ng pandemyang ito. No? Hindi matapos-tapos at hindi lamang po yun, ang daming namamatay sa virus na ito na hindi nakikita. Kaya mahalaga na tayo po'y nakakatayo ng matatag sa Panginoon sa kabila ng mga nangyayari, pagkatakot, no? Yung iba nag-aalinlangan ng salita ng Diyos, kaya ito po ang aking itinatakil sa bawat isa sa atin bilang iglesia, bilang church ng Panginoon, maging matatag tayo hanggang sa katapusan ng mundong ito. Okay, ang ating pong kaaway, 1 Peter chapter 5 verse 8, maging handa kayo at magbantay. Amen? Magbantay at maging handa. Ang diablo, ang kaaway ninyo ay parang leong umuungal at aali-aligid na naghahanap ng malalapa. Amen? So, ang ibig po sabihin mga kapatid, na ang kaaway po na diablo ay aali-aligid at naghahanap ng masisila. At parang leong umaatungal. Amen? So, dito po sa ating pag-aaral na ito, ay makikita natin kung ano yung kanyang mga sandata. Ephesians chapter 5 verse 11, huwag kayong makipahagi sa mga gawain ng kadiliman na walang ibubungang mabuti, sa halip ay ibunyag ninyo ang mga iyon. So anong gagawin natin? Kapag daw po ang mabisang paraan sa kadiliman o sa mga lalang ng diablo ay to expose them. Amen? Para hindi na makapanila at hindi na makasira, hindi na makapag-atake sa mga Kristiyano. So tayo daw po ay nabasa ko po, mga Kristiyano daw, is unconscious. Ano yung unconscious? Hindi tayo aware. Amen? At ikalawa, hindi daw tayo competent. Incompetent daw tayo dahil alam natin o hindi natin alam, pero hindi tayo kumpiyansa na kaya natin pagtagumpayan. Amen? At alam niyo ba na ang hindi paniniwala ay doon po tayo naatake ng kaaway. Amen? So, isang pastor po ang nag-survey sa kanyang church. No? Kung naniniwala ba sila sa diablo, ni Satanas, naniniwala ba sila? No, ito ay hindi rin nakikita at may kapangyarihan. So, lumabas sa survey, sa kanyang pinagpapasturan na church, is 35% lang ang naniniwala. Tingnan niyo po? Kaya mahalaga na ang church po ay mulat at alam na the moment na tayo po'y tumanggap sa ating Panginoong Kristo, simula na ng labanan. At sino ang kanyang tinatarget? Ang mga mananampalataya. Kaya kung tayo ay inconscious, incompetent, hindi natin ito binibigyan ng pansin at ina-underestimate natin ang kalaban, doon tayo matatalo. Amen? So, ano po ang trabaho niya? Sa John chapter 10 verse 10, dumarating ang magnanakaw para lamang magnakaw. To steal, pumatay,
To kill at manira. To destroy. Destroyer siya. Amen? Naparito ako upang ang mga tupa ay magkaroon ng buhay na masaganang lubos. Tingnan niyo po ang kanyang pamamaraan. Di ba? Umapatay, manira, magnakaw. Yan po ang gagawin niya. Kaya iingat po tayo at ali-aligid, baka po tayo ay masila ng kaaway. Okay, the title of our message is Satan's Arsenal of Weapons. Ano po yung arsenal? Satan's arsenal weapons which used against us at various times, all of us have fallen to this weapon. Marami daw na bumabagsak dito sa weapon of arsenal ng kaaway. Okay, let us take a look the meaning of arsenal. A collection of weapons and military equipment is stored by a country, person, or group. A place where weapons and military equipment are stored or made. So dito ginagawa yung mga amo, yung mga pandigma, panira. Yan po yung arsenal. Collection of weapons. Yan nakaimbak. Kaya po sa gera o sa militar, yan ang una nilang pinupunteriya para mawala ng panlaban ang kaaway. Para maging defenseless siya. Kaya yan tinitignan, pinag-aaralan nila kung saan ang kahinaan, no, mapipilayan ang kaaway para madaling mapasok. Amen? So, 3 bagay po ang tatandaan natin, ang kanyang mga ginagawa ng kaaway. Unang-una, depression. Ide-depress ka niya sa mga sitwasyon na nangyayari sa buhay. Ikalawa, i-oppress ka na niyan. Pati sa gabi, hindi ka na matulog, iniisip mo yung mga bayarin, yung mga bagay na problema mo, no? Hindi ka na matulog. At pag hindi ka na natutulog, mga magulang kapatid, nagkakaroon ka na ng imbalance, chemical imbalance sa iyong buhay. Kaya nandun na yung magkakasakit ka, matamlay ka, ang dami mong iniisip, ang dami mong nararamdaman. At ang ikatlo is possession. Pag possession, kokontrolling ka na ni Satanas at sasabihin sa'yo, tumalong ka na sa building, magpakamatay ka na. Yung 3 stage na yun. Kaya dapat yung may mga depression, kinakausap. They need counseling. At makabalik sila doon sa kanilang normal na pamumuhay. Amen? At kapag ino-oppress na yan, mga kapatid, hindi na humapagkatulog yan. Amen? At pagka yan magaang na, yung bakanting-bakanti na, no? Yung masamang espiritu, papasok na yan. Siya na ang magpapakilos sa isang tao. Amen? Kaya yun po ang ating pag-iingatan. Satan's arsenal weapon. Number 1 is doubt and fear. Ito yung pinaka-effective. Doubt and fear. Romans chapter 8, verse 16 and 17. The Spirit Himself testify with our spirit that we are God's children. Now, if we are children, then we are heir of God and co-heir with Christ, if indeed we share in His suffering, in order that we may also share in His glory. Amen? Tayo daw po yung Espiritu ng Diyos at Espiritu nga sa atin ay tayo ay mga anak ng Diyos at tayo'y tigapagmana ang lahat ng bagay. At tayo daw po ay nakikihati sa kahirapan, dinanas ng ating Panginoon sa Kristo para sa ganon, pagdating ng araw, tayo makihati din sa kaluwalhatiang darating. Amen? So, doubt questions the past. Tingnan niyo pag inalala mo yung mga nangyari sa iyo, mga past, mga bad things na nangyari sa buhay mo, nagdadoubt ka ngayon. Sasabihin mo sa sarili mo, pinabayaan ako ni Lord. Tingnan mo, ang dami kong mga suffering, ang dami kong mga bagay na wala bang ginagawa ang Diyos ngayon, hanggang ngayon? Di ba? Pinababayaan ba tayo ng Panginoon? Matutulog ba ang Diyos? Kaya pag inisip natin yan, o bakit yung may mga pera, may mga mayayaman, tignan nyo, mas pinagpapala sila.
Samantalang hindi naman totoo yung Diyos na kanilang sinasampalatayanan. Bakit kami, tunay na mga Kristiyanos, hindi kami pinagpapala? Kaya yun ang iniisip mo ngayon. Amen? Yung fear naman, questions the future. Question mo, ano kaya? Magtatagumpay kaya ako sa mundong ito? Magpaplano pa ba ako? Magpapatuloy pa ba ako sa pag-aaral? No? Ako ba ay magtutuloy pa sa aking business? Ako ba ay kailangan pang... kung lalong lumala ang sitwasyon, yung future na iniisip mo eh. Amen? Kaya nag-fear ka na ngayon. This is usually the first weapon used against Christian. Amen? Doubt and fear. Face your fear and doubt, and new worlds will open to you. Harapin daw natin ito. Kaya nga yung confident, tayo daw po ay alam natin na may kalawan, pero inconfident tayo. Because of doubt and fear. Kaya kailangan confident. Stand still. Amen? God is in control. Have faith in God. Amen? Hindi natutulog ang Diyos. Ang Diyos na minalang ng langit at lupa, ang Diyos na noon, ngayon at pakailanman is the same yesterday, today, and forever. At kung ikaw ay anak ng Diyos, pababayaan ka ba ng Diyos? Amen? Huwag tayong matakot sa kung kaya pumatay ng lamang. Ngunit hindi naman kayang magbulit sa impyerno. Sinong pwede lang gumawa nun? Ating Panginoon na makapangyarihan. Kaya nga sabi, pumunta ka sa langit, naroroon siya. Pumunta ka sa daigdig, naroroon din ang kanyang presensya. Pumunta ka sa impyerno, naroroon din siya sapagkat siya ang may gawa noon. Anong dapat itakot ng mga Kristiyano at pag-aalala at pagdududa sa sinasabi ng salita ng Diyos? Number 2, lack of feeling. Ito, very deceiving ito. Feeling. Too many people think they are feel safe. Feelings are deceptive. Amen? So lahat naman, di ba? Nila, ligtas naman tayo. Hindi tayo quote ng quote, ng salita ng Diyos. Pero, hindi naman makita sa buhay nila ang pagiging Kristiyano. At hindi lang po yun, hindi yung Diyos ng Biblia ang kanilang nasumpungan. Hindi yung Diyos ng Biblia, yung sinasabing ang Diyos sa Espiritu at dapat siyang sambahin sa Espiritu at katotohanan. Kapatid, hindi ho feeling. Kaya parehong kinakanta, nag-amen din. Di ba? Kaya yung feeling is deceptive. Jeremiah 17:9, sino ang makakaunawa sa puso ng tao? Ito'y mandaraya at walang katulad, wala ng lunas ang kanyang kabulukan. Amen? Kaya kahit sa pag-ibig, puso, kailangan balansehin nyo. Amen? Hindi lahat ng hindi lang nakita mo na gwapo, hindi lang nakita mo na ang ganda, yun na. Amen? Ang tanong, ito ba'y makakasama mo forever? Amen? Nakita mo ba yung mga katangian na siya na nga? Di ba? Saka, it will take time para makita mo yung buong picture na siya na nga. Hindi yung isang linggong pag-ibig, tapos na. Huwag tumibok ang puso. No? Kapag tumibok ang puso, hahamakin ang lahat. Yan mo yun eh. Di ba? Alam niyo, na-experience namin yan. Dahil yung kapatid kong babae, alam niyo ho, na humaling sa drug pusher. First love. Tingnan niyo, kahit ano gawin namin. Itinako, ginulpe ng mga magulang, pero doon pa rin nauwi. Kaya, ang puso ho, babantayan din natin. Kaya hearing sa isip and hearing sa puso by the Word of God. At yan ay babalansihin ng salita ng Diyos.
Amen? Kaya ito'y aware. Maging aware tayo. Maging conscious tayo. Amen? Hindi yung, ito na nga, yung kagad. Kaya sino ang makakaunawa sa puso ng tao? Ito'y mandaraya at walang katulad, wala nang luna ang kanyang kabulukan. Ginagamit din ito ng kaaway. Amen? Ginagamit din ito ng dyablo. Kaya, meron tayong salita ng Diyos, amen? Para, patunayan na ito'y katotohanan. Maging sa salita ng Diyos. Maging sa pangangaral ng salita ng Diyos, hindi nadinig natin maganda, tignan natin kung nasa Biblia. Dahil yung katotohanan ang magpapalaya sa atin. Hindi, feeling ko kapag nasa simbahan kami, umaawit na, nakakanisad ang balahibo ko para akong nasa langit. Yun ang magpapahamak sa atin. Yung feeling. No? Sinasabi pala ng katotohanan salita ng Diyos. Sambahin siya sa Espiritu at katotohanan. Amen? Romans chapter 12 verse 1 and 2. Present our body as a living sacrifice and by the renewing of your mind. Para mabatid natin kung ano ang kalooban ng Diyos at nararapat para sa Kanya. Amen? Iba yung standard ng Diyos, iba yung standard ng tao. Kasi ang tao puro peleng. Feeling ko, magkakapera ko. Kumakato yung palad ko Feeling ko, i-bless ako. Bukas may pagpapala ako. Hindi ko ganun. Amen? Nagtanim ka ba? Kapag nagtanim ka, iaanihin ka. At tama ba yung binhi na ginamit mo sa pagtatanim? At kung hindi raw, ka nasisiyahan doon sa mga inaani mo, baguhin mo yung binhi na itinatanim mo. Hello? Diba? O tignan natin, yaman-yaman. Nandun na lahat sa Kanya. Di ba? O sabihin natin, tayo, mga Kristiyano, totoong medios tayo, bakit di ganun ang estado ng buhay natin? Tignan mo naman, nakilala ba nila ang totoong Diyos ng Biblia? Kaya, we are more blessed. Amen? Kaya kung babasihan lang natin nakikita, maaari tayong madaya. Babasihan lang natin yung ating pakiramdam, maaari tayong madaya. Amen? Kaya yan din po ang ginagamit ng kaaway na mabisa o ligtas ka. Di ba? Ligtas ka kasi mabuting tao ka, wala kang inaarap, pero hindi ka pumapatay, hindi ka nagnanakaw. Kaya lang, ang Diyos ng Biblia ay hindi mo natagpuan. Na once na ikaw ay namatay, saan mapupunta ang iyong kayamanan? Amen? Dahil yung mayamang hangal, nag-imbak na nag-imbak, giniba niya pa yung kanyang kamalig, magtatayo siya ng mas malaking warehouse para imbakan ng kanyang pagkain. Sasabihin niya sa sarili niya, hindi na magugutom. Kahit kaapu-apuhan ko, hindi na magugutom. Ano sabi sa kanya? Hangal! Sa gabing ito'y kukunin ko ang iyong buhay. Ano ang madadala mo at mapapala mo? Hello? Di po ba? Kaya yung peleng, mandaraya. Amen? Wala dyan ang katotohanan. Saan ang katotohanan? Sa salita ng Diyos. Amen? At sa banal na Espiritu. Amen? Kasi yun yung power to discern yung mga atake ng kaaway. The truth shall set us free. Amen? Kaya nagdadasal mo. Dahil may banal na Espiritu ka. Yun ang nagsasala. Katotohanan, mabasa mo, at ang banal na Espiritu nasa iyo ng katotohanan na nagmumula sa salita ng Diyos. Acts chapter 16 verse 31, they replied, believe in the Lord Jesus and you will be saved, you and your household. O ano na basa natin? Di po ba? Maniwala ka kay Jesus. Manalig ka. At ang iyong sambahayan ay maliligtas. So, ganun ba yon? Paano maliligtas ang bahay mo? Ikaw lang nakakilala sa Panginoon. Ikaw lang naniniwala. At ikaw lang nakakaalam ng salita ng Diyos. To share the Word of God sa iyong sambahayan para sila ay tumanggap din sa Panginoon. Amen? Kaya kung babasihan natin
yung mga talata na ibinabato, dapat suriin din natin. Amen? Basahin natin yung buong sulat, the context. Baka ma-out of context tayo. Amen? Basahin natin kasi ang salita ng Diyos ay sulat. Di ba pagka nanood ka ng television o ng pelikula, gitna lang, napanood mo at natapos mo, bakit ganun? Ba't ganun nangyari? Namatay yung bida. Ano ba kinamatay niya? Di ba? Hindi babasahin mo talaga yung buong sulat. Okay? When things are going bad, that does not mean God has stopped doing good. Kung meron daw tayo naranasan feeling natin, puro bad, puro discouragement, disappointment, puro mga masamang bagay. Tumigil ba ang Diyos? Stop doing good? It means He is shifting things around to get them in a place for more good. Bakit? Pwede niyang gawin yung bagay na masamang nangyayari, pwede niyang gawin mabuti para sa iyo at para sa akin. Amen? Dahil alam niya kung paano papapalain ang kanyang mga anak. Na yun alam lang ng mga Kristiyano dapat. Amen? Kasi ang mga hindi mananampalataya, to see is to believe. Pero tayo, believe and you will receive. Kaya yung mga bagay na nangyayari, pasinin niyo mga kapatid, siniship tayo doon sa mga mas epektibo at produktibong magagawa natin. Dahil nagbubukas ang Diyos ng mga pintuan para sa mga Kristiyano. Amen? At ito tayo mga online selling. Ayan. At ito tayong maging productive. Yung dati nating hindi ginagawa natin ngayon. Para maging produktibo tayo. Amen? So, napakabuti ng Diyos. Ikatlong weapon is disappointment. Result from failed expectation in others. We allow others' failure to cause us to stumble. Yung fail, kasi tingnan niyo ang tao. Mataas sa expectation natin sa mga kaibigan natin, sa pinapasukan natin, saan pa? Sa mga tao na mayroon ding limitasyon ang kakayanan. Amen? Ito, maaaring, sino pa? Maaaring kay pastor. Di ba? O bakit si pastor nagkasakit din? Disappointment. Kasi, tingin na natin parang sa kanila na yung buhay natin We allow others' failure to stumble. Hindi po dapat ganon. Okay, disappointment. Ito yung meaning. The feeling of sadness or displeasure caused by non-fulfillment of one's hope or expectation. Kasi nandun nakasalala yung pag-asa mo sa Kanya. Nandun nakasalala yung pag-asa mo sa isang bagay o sa isang sitwasyon na minimithi mo. To her disappointment, there was no chance to talk privately with the Lord. Amen? Kaya, pagka ikaw ay na-disappoint, sadness na, malungkot ka na, ayaw mo na lumabas ng bahay, ayaw mo na kay Lord, ayaw mo na mag-church, maaaring na-disappoint ka kasi nangihiram ka ng pera, kailangan mo ngayon yan, di ba? Hindi ka napahiram, so maaaring na-disappoint ka. Yan po ang very effective din na kaaway. Kaya yung mga disappointment, mga magulang at kapatid, huwag kasi tayong umasa sa tao. Umasa tayo sa Diyos para hindi po tayo ma-disappoint. Kasi kung napakataas na expectation natin sa tao tapos hindi nangyari, madi-discourage tayo. Disappointment. Amen? Ang dami naman talagang mga bagay ngayon na ikaw ay madidismaya. Sa mga balita. Saan pa? Sa mga sitwasyon na nagkakaroon ng double variant pa, pastor. Ang sitwasyon ngayon. Di ba? Hindi lang variant, kundi double variant pa. Ang dami ng number, B111, kung ano-anong mga binayan. Di ba? At airborne na. Kaya
Saka yung sabihin mo, hindi naman tayo Superman. Di ba? Nga, sabihin mo, hindi ako tatamaan ng sakit. Nagkasakit ka. Disappointed ka. Di ba? Ang tignan mo, kapag tagumpayan mo, hello? Di po ba? Kaya yung pwede mong gawing yung mga positive, mga negative na nangyayari sa buhay mo, pwede mong gawing positibo. At pwede mo itong tignan lagi, yung mga positive side. Kaya kung titignan natin, yung mga disappointment natin, napakarami. Di ba? At yung mga tao yan, meron ding limitasyon ng kakayanan. Amen? Even the government, di ba? Pagka hindi tayo nakatanggap ng ayuda, galit na galit tayo, panay ang post natin sa Facebook. Di ba? Nung daw eleksyon, napupuntahan tayo, pero nung ayuda na, hindi na tayo kilala. Yung mga patay, nasa listahan. Pero nung eleksyon, mga patay, nasa listahan. Pero nung ayuda na, wala yung pangalan mo sa listahan. Disappointment. Napakarami, di ba? Kaya yan ho ang kalaban. Okay, ito po. Romans chapter 11, verse 1 to 4. Ito ngayon ang tanong ko, itinakwil ba ng Diyos ang kanyang sariling bayan? Hindi. Sa katunayan, ako man ay isang Israelita mula sa lahi ni Abraham at kabilang sa libi ni Benjamin. Hindi itinakwil ng Diyos ang kanyang bayan na sa simula pa pinili na niya. Hindi ba ninyo alam ang sinasabi ng kasulatan tungkol kay Elias? Dumaing siya sa Diyos laban sa Israel. Sabi niya, Panginoon, pinatay nila ang inyong mga propeta at giniba ang inyong mga altar. Ako na lamang natitira at gusto pa nila akong patayin. Di ba yung istorya nito? Ano ang nangyari? So, ngunit ano ang sagot sa kanya ng Diyos? Nagtirap ako ng 7,000 lalaking hindi sumasamba sa Diyos si Baal. Kasi akala ni Eliseo, siya na lang yung natitirang propeta, siya na lang yung nakipaglaban, nag-iisa na lang siya, papatayin pa siya. Kaya ang tingin niya, pinabayaan siya ni Lord. Kaya nagtago siya sa isang kuweba. Di ba? At doon, pinadadala na lang siya ni Lord ng pagkain. Kaya sabi sa kanya, magpahinga ka muna, sige, mag-isip ka. Kasi gusto niya ng magpatiwakal, magpakamatay, dahil wala na siyang kakampi. Kaya nga sabi nung binasa natin, pinabayaan ba ng Diyos ang mga Israelita? Dinala sila sa ilang, pinabayaan ba sila? Sinupply ang mga pangailangan nila. At maraming bagay ang ginawa sa kanila at sila ay pinapatnubayan ng ulap. No? Pagka umaga, ito yung nagsisilbing lilim nila sa paglalakbay. At sa gabi, nagsisilbing tanglaw. Dahil para itong apoy na nagiging liwanag nila sa madilim na kanilang paglalakbay. Hindi ba nila nakita yon? Kaya ngayon, ano yung tanglaw natin? The symbol of presence of God is the Holy Spirit. Yung banal na Espiritu na nasa iyo at nasa sa akin. Kaya huwag tayo mangamba, lumalakbay man tayo, naglalakbay man tayo sa mundong ito. Kasama natin ang Diyos hanggang sa katapusan ng mundong ito. At hindi tayo pababayaan ng Diyos. Alam niya ang mga pangailangan natin. Kaya manatili tayong tapat hanggang wakas. At ang Diyos ang magwawagi hanggang wakas. Amen. Lower your expectation of people and you will lower your disappointment. Oo nga naman. Babaan mo lang expectation. Kung meron, meron. Kung wala, wala. Kasi tao rin yan. May pangailangan din yan. Ngayon, kung ang taas ng expectation mo at hindi ka napagbigyan, doon ka matidisappoint. Amen? Even mga doctors, even scientists. Di ba? Oh. Higit 100 taon na, pero hindi nila pag-aaralan. Yung mga paano ito masusugpo. Yung mga bakuna, pero meron din mga tinatamaan. Di ba? May mga bakuna na nadarating, pero nagbabariant naman. Ito ba epektibo pa sa kasalukuyan? Ay, i-lower natin. Kung merong pagpapala, God bless. Kung merong tumulong, God bless. Sa Diyos ang papuri lagi. Sa Diyos ang expectation lagi. Dahil siya'y makapangyarihan. Sa tao, pare-parehas po yan.
Amen? Pare-parehas tayo. Kaya lower your expectation of people and you will lower your disappointment. Oo nga naman. Di ba? Okay, number 4 is discouragement. Satan is ever ready to point an accusing finger. When we fall, usually we fail to live up to our own expectation. Discouragement. Okay, meaning, discouragement, a loss of confidence or enthusiasm. Spiritedness, nawawalan ka na ng tiwala, tuloy sa sarili mo. Tiwala sa Diyos. Tiwala sa ibang tao. Amen? An attempt to prevent something by showing disapproval or creating difficulties deterrent. Kaya nga nawawalan ka na tuloy ng kumpiyansa sa sarili mo, self-confident. Kasi failure, disappointment. Tutuloy pa ba ako? Mag-second chance ba ako? Magkakaroon pa ba ako ng mga pagpaplano sa buhay? Ito nga disappointment. Kaya discouragement, napaka-gisang pamamaraan dito ng kaaway. Kaya kung nadi-discourage ka, lumapit ka sa Diyos. Kung na-discourage ka sa mga tao, na-disappoint ka, lumapit ka sa Diyos. At ang Diyos daw ay hindi nauubusan. Amen? Lahat ng ating mga pangailangan, idulog natin sa panalangin sa Diyos. Magpasalamat tayo in spite of many things na nangyayari, in spite of maraming namamatay, buhay pa tayo. Amen. Amen? At kahit na tayo tinamaan ng sakit at karamdaman, buhay pa tayo, naka-recover tayo. Amen? Bakit? Dahil ang ating Diyos ay mananagumpay. Hindi siya talunan. Discouragement. 1 John chapter 2, verse 1 and 2. My dear children, I write to you so that you will not sin. But if anybody does sin, we have an advocate with the Father, Jesus Christ. The righteous one is the atoning sacrifice for our sin, and not only for our, but also for the sin of the whole world. Kung tayo man daw ay nadapa, kung tayo man daw ay nagkasala, meron tayong nag-a-advocate sa atin, meron tayong tigapamagitan sa Diyos at sa tao. At siya yung nanilikluhod sa atin, ang ating dakilang intercessor, ang lumuluhod para tayo po'y pakinggan ng Diyos at tayo'y patawarin ng Diyos sa ating mga kasalanan, sa ating mga kahinaan, at bibigyan tayo ng bagong pag-asa ng Diyos. Amen? Don't compare your struggle to anyone else. Don't get discouraged by the success of others. Make your own path and never give up. Kasi tayo daw laging nakatingin sa iba. At saka, may iniidolo tayo. Kahit yung mga mga kabataan, idolo nila yung mga Koreano, mga papugi, BTS. No? Yung mga kabataan niya, iniidolo natin, Hindi natin alam talaga kung ano yung buhay nila. Hindi ba? Hindi naman natin talaga alam yung mga lang yan hanga-hanga yung mga kabataan, yung mga itsura nila, mga guwapo, talaga namang very energetic pagka sila yung nagsasayaw. Huwag tayong mag-compare sa kanila. Di ba? Tignan niyo naman ang ibang bansa. Kung bumili sila ng vaccine, talagang mas marami pa doon sa population nila. Doble. May reserva pa dahil may pera sila. Di ba? Kino-compare tuloy natin. To compare your struggle to anyone else, kasi kanya-kanya tayo ng mga struggle Kaya nga si Pedro, si Juan, si Santiago, hindi mo pwedeng pagpare-parehohin. Magkakaiba sila ng hinaharap na problema at magkakaiba sila ng estratehiya paano nila ito kakatagpuin ayon sa kakayanan na ibinigay sa kanila ng Diyos. Amen? Kaya si Peter, James and John, si Peter, impulsive apostles. Siya yung gusto kong lumakad sa tubig, Panginoon, maranasan. Di ba? O lumundag kagad siya.
naglakad. Ganyan mo. Susuguin ko na ba? Yan. Yan si Peter. Kaya, ano naman, si James, practical. Faith without work is dead. Amen? Si John, laging nakahilig sa dibdib ni Jesus. Nakikinig. Kaya yung mga mensahe niya, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God, and the Word became flesh. Tignan niyo, magsulat siya, para magang yung puso ng Diyos talagang alam na alam niya. Iba-iba ho kasi tayo. Depende yan sa ating paglapit sa Diyos at sa antas ng ating pananampalataya. Amen? Yung mga struggle natin, iba-iba. Hindi natin pwedeng kopyahin si brother, si sister, si pastor, hindi natin pwedeng kopyahin. Ako nga, mas marami kong nalalaman dito sa inyo na nakakabilib Hindi ba? Hindi ko mo, pastor ka, mataas na ang pananampalataya, mataas ka. Hindi ho. Level lang tayo. At depende yan sa nangyayari sa sitwasyon sa buhay natin. Kaya nga the success of others, yung mga success ng others, huwag mong kukopyahin yan. Make your own path, gumawa ka ng sarili mong taan, and never give up. Yun ang pinakamahalaga ron. Never give up. Try and try until you succeed. Di ba? Kasi pag hindi ka nagtatry, walang mangyayari. Hindi ka nga magtatagumpay. Okay. Number 5, persecution. Ito. Kapag tayo po ay kinukutya na, kapag tayo binabato na, ano ang nangyayari sa atin? Mayaw na tayo. Noah had given up burnt and scorn. Si Noah daw pa gumibab nung inutuya siya ng mga tao doon, mga residente, gumagawa ng barko. Nasisiraan na ng bait. Ang tirik ng araw, ang init-init, gumagawa ng barko. Walang bagyo. At nagtayo pa ng arko doon sa mataas na lugar, sa bundok. Pero mo, ilang taon niyang ginawa yun. Ilang taon din siya kinumutya habang naglalasingan yung mga tao doon. Di ba? Nag-give up ba si Noah? Give up si Noah. Narinig niya ang tinig ng Diyos Gumawa ka ng arko, gugunawin ang mundo. Pamagitan ng tubig. Nangangaral si Noah doon. Sabi niya, pagsisila kayo sa kasalanan, gugunawin ang mundo. Lalo siyang kinutya. Kaya mga magulang kapatid, yung panunukya, pangkukutya sa atin, yan po ay gawa rin ng kaaway. Yan yung mga palaso na binabanggit sa Biblia. Tutudlain tayo. Amen? Moses had given up when reprimanded by God for striking the rock in anger. Diba? Nagrereklamo sa kanya yung kanyang mga bayan. Kasi si Moses po na pinili ng leader ng Diyos upang ilabas sa Ehipto sa pagkaalipin ang mga Israelita sa pamamagitan ng Moses. At nung sila po ay dinala sa wilderness, nagugutom sila. Wala makain. Binigyan ng mana. O walang tubig. Dahil ito ay disyerto. Nagpatubig. Alam niyo ba sa karireklamo ng mga tao na inis si Moises? Nairita? Hinataw niya yung bato ng kanyang tungkod. Doon nagalit ang Diyos sa kanya. Kayo, Moises, hindi kayo makakarating sa lupang pangako. Matatanaw nyo lang. Kaya nung sila po ay naglalakbay, nangamatay yung mga matatanda. Nangamatay sila. Tignan niyo yun, even Moises. Pero anong tanong? Gumip up ba si Moises? Sinabi niya ba na hindi naman tayo makakarating dun Bakit pa tayo magpapatuloy? Hindi. Still, he believed in God. At pwedeng baguhin ng Diyos. Yung sitwasyon kapag natagpo ang tapat ka hanggang wakas. Amen? Persecution. Yan mo yung mga bagay na darating sa huling araw. Lalong magiging persecuted ang mga Kristiyano. Alam niyo po ba yun? Ang Biblia ay pagbabawal. Mga churches, sasara.
Mga mananampalataya, hulihin. Di ba? Sa Book of Revelation, kailangan tanggapin ang tatak ng 666. Di ba? Kaya ano ho, preparasyon ang nangyayari ngayon, mga magulang, kapatid. Kaya in advance, mag-advance lesson tayo. O, tinuro ni Pastor Ramel yan. Talaga namang nakikita natin na eto na, ginagawa na. Amen? Yung controlled na sa tao. Amen? Kaya ano po, yung persecution darating po yan. Kapag hindi tayo sumang-ayon sa kagustuhan ng tao. David had given up when caught in the sin of adultery. Si David, nagkasala siya kay Bathsheba. Pero hindi siya bumigay. Humingi siya ng tawad sa Diyos. At siya'y pinatawad. At nanatili siyang hari ng Israel. At siya po ay pinagpala rin yung kanyang bayan. Forgive. Amen? Jesus had given up when the Jews would not accept Him. Di ba? Kaya ito, sinasite ito, yung persecution. Tignan niyo, inalay niya ang buhay para sa mga Hudyo. Amen? Kaya yung hari ng mga Hudyo, nangaral, nagpagaling, ang daming himalang ginawa, nagpakain, ano pa? Marami. Di ba? Mga lumpo, pinalakad, bulag, nakakita. Pero on that time na siya po ay nililitis na, pinapili ang mga kababayan niya. Sino ang gusto nyo? Yung magnanakaw o itong si Jesus? Tinakwil siya nung kanyang mga pinaglingkuran at mga kababayan. Gumiba ba siya? Hindi. They know not what they do. Kaya ang sabi niya, nung siya'y nakabayubay doon sa krus ng Kalbaryo, hindi nila alam kanilang sinasabi at hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Kaya naman tayo po, yun yung bad things na nangyari, no? Kaya naman ang mga hintil ay iniupo ngayon doon sa puno. Tayo yun sa Roman chapter 8. Amen? Tayo yun. Kaya naman ang kaligtasan ay dumating sa mga hintil. Dahil una, ang kaligtasan ay sa mga Hudyo lang. Pero nung siya ay ni-reject ng mga Hudyo, ang kaligtasan ay dumating sa mga hintil. Dahil tayo po ay pinawalang sala rin ng Diyos. Dahil sabad, for by grace we are saved through faith. At kung naibigay ang kaisa-isang anak ng Diyos, hindi niya ba kayang ibigay ang mga bagay na kakailanganin natin? Persecution. Habang tayo po ay narito sa mundong ibabaw na ito, merong persecution. At magtaka ka kapag ka walang persecution. Baka mamaya kaisa ka ng sanlibutan. Yun ang atakutan mo. Pero kung ikaw pinapersecute, kapitbahay mo, maging sa Facebook, maging sa trabaho mo, kapatid, Kristiyano ka nga. Dahil naliliwanagan sila sa iyo. Amen? Naalala ko ho nung kami nagba-Bible study, merong nag-aamok, may hawak-hawak na ita. Lumat kayo, papatayin ko kayo. Pero yun, nakahubad. Tapos may laki-laking gulok mong hawak. Pati si Satanas, tinawag, si Satanas, tatagayin ko yan. Hindi niya alam, nakakubabaw pala sa kanya. Kasi nagwawala siya. Di ba? Kaya yung Satanas at devil ay nandiyan lang at aali-aligid. Amen? Kaya tayo ingat. So Romans chapter 8, verse 38 and 39, for I am convinced that neither death nor life, neither angels nor demons, neither the present nor the future, nor any power, neither height nor depth nor anything else in all creation will be able to separate us from the love of God. That is Christ Jesus our Lord. Walang makapaghihiwalay sa atin ng kahirapan ba, kahubaran? Ano pa? Kapangyarihan, demonyo? Kaya magpakatatag tayo.
I will be very happy to get persecuted if only the Lord count me worthy. Kahit na magalit sa akin ang buong mundo, wag lang si Lord. Amen? Yun po ang dapat natin. Satan's arsenal weapon, doubt and fear, lack of feeling, disappointment, and discouragement, and persecution. Tayo pong lahat ay magtitayo. At tayo po'y manalangin. Amang Diyos na nasa langit, sa pangalan ni Jesus, kami po'y nagpapasalamat sa mensahe na aming narinig, O Diyos. Tunay nga, sa aming napag-aral, Panginoon, na ang kaaway ay aali-aligid at mahanap ng masisila. At yung mga bagay na ito, Panginoon, ang kanyang arsenal, ang kanyang weapon, Panginoon, na mabisa, O Diyos, ang ginagamit sa karamihan ng tao. Ama, maraming salamat sa pagbubunyag mo ng mga bagay na ito upang kami hindi masila at malinlang ng kaaway. Tunay nga na ang kadiliman ay ilantad namin sa liwanag upang kami ay hindi nito maapektuhan, O Diyos. Expose them. At dalangin ko, O Diyos, ang lahat na nakarinig, Panginoon, ng iyong mensahe. Ingatan ito sa aming puso na hindi tumaagaw ng kaaway, Panginoon. Dalangin ko, ang pagkatakot, pagdududa, O Diyos, ay iyong nga pong alisin sa bawat isa sa amin, Panginoon. At dinadalain ko rin na stable mo, Panginoon, ang aming mga nararamdaman, nararanasan, O Diyos, yung mga disappointment, discouragement, Panginoon, persecution, Lord, walang kamandag at wala nang ngipin ang mga sandatang ito. Sapagkat sa iyong mga latay, kami gumaling, Panginoon. Even to death, we are healed. Oh, Father God in heaven, the most powerful God, even in the universe, dalangin ko, Panginoon, ng iyong kapangyarihan ang aming maranasan sa araw-araw, Panginoon, at yung pag-ibig at kagalakan, Panginoon. At tinadalain ko rin sa pagtahak namin sa mundong ito, sa pagpapatuloy namin, O Diyos, ang pag-asa at pananampalataya ang ilakip mo sa bawat sa amin. At yung divine protection, Panginoon, saan pa kami pumaparoon, ang iyong pag-iingat, ang aming maranasan. Tanggapin po ang lahat ng aming pasasalamat, lahat ng aming pagpupuri sa dakilang pangalan ng aming Panginoon sa Kristo, ang lahat ng anak ng Diyos ay magsabi ng Amen. To God be the glory. Nakakaupo na po tayo, mga magulang kapatid. Salamat sa banal na Espiritu na siyang kasama namin. At ngayon po dadako tayo sa banal na hapunan. Okay, so ako po'y babasa sa 1 Corinthians chapter 11 verse 23 hanggang 26. Ito ang katuroang tinanggap ko sa Panginoon at ibinibigay ko naman sa inyo. Nang gabing siya'y pagkanuno, ang Panginoong Sus ay dumumpot ng tinapay, nagpasalamat at pinagpiraso iyon at sinabi, ito ang aking katawan na inihahandog para sa inyo. Gawin ninyo ito bilang pag-alaala sa akin. Matapos maghapunan, dumampot din siya ng kopa at sinabi, ang kopang ito, ang bagong tipan ng Diyos, pinagtitibay ng aking dugo, tuwing iinumin ninyo ito, gawin ninyo bilang pag-alaala sa akin. Verse 26, sapagkat tuwing kakain kayo ng tinapay na ito at iinom sa kopang ito, ipinapahayag niyo kamatayan ng Panginoon hanggang sa kanyang muling pagparito. Pagpalain ang pagbasa ng salita ng Diyos. Sa banal na hapunan, lagi po nating ipinapaalala ang tatlong bagay. 1 Corinthians chapter 11, verse 27 hanggang 33, ganito po ang sinasabi. Ang sino mang kumakain ng tinapay at uminom sa kopa ng Panginoon sa paraang di nararapat ay nagkakasala sa katawan at dugo ng Panginoon. Kaya dapat siya sa atin ang taong kanyang sarili bago siya kumain ng tinapay at uminom sa kopa. Ano pong unang alituntunin sa pagtanggap ng banal na hapunan? Nararapat, kailangan po humingi tayo ng tawad sa lahat ng ating mga kasalanan bago po tayo tumanggap ng banal na hapunan. At ang ikalawa po, na alituntunin sa pagtanggap ng banal na hapunan, verse 29 hanggang 30. Kapagkat ang sino mang kumakain at umiinom ng hindi kinikilala ang kahalagahan ng katawan ng Panginoon ay kumakain at umiinom
ng kahatulan laban sa kanyang sarili. Yan ang dahilan kung bakit mahihina at masasakti ng marami sa inyo at may ilan niyang namatay na. Ikalawang alituntunin sa pagtanggap ng banal na hapunan, pinapahalagahan. Kailangan nanggagaling sa puso at hindi po ito pwedeng tanggapin ng biro-biroan lamang sapagkat ito po ay sagrado at ito'y simbolo ng kanyang katawan at dugo na bayubay doon sa krus ng Kalbaryo. Ikatlo, verse 33, kaya nga mga kapatid, kapag nagkakatipon kayo kung kumain, maghintayin kayo, sapagkat ang Diyos ay Diyos ng kaayusan. Mamaya po ibibigay ang saro at ang tinapay, at sabay-sabay po nito nating kakanin at inumin ang saro at ang tinapay. Tatlong alituntunin sa pagtanggap ng banal na hapunan, nararapat, pinapahalagahan, at may kaayusan. Tayo pong lahat ay magsitayo, let us pray. Amang Diyos na nasa langit, sa pangalan ni Jesucristo na aming Panginoon, kami po'y lumalapit sa trono ng biyaya, papasalamat sa mensahe na aming narinig, O Diyos, at ngayon po dadako po kami sa banal na hapunan upang alalahanin ang iyong pagkamatay doon sa krus ng Kalbaryo. At dalangin ko, O Diyos, patawarin kami, gawing karapat-dapat, O Diyos, sa lahat ng aming mga kasalanan upang kami maging karapat-dapat sa banal na hapunan na ito. At pahalagahan namin, Panginoon, nanggagaling sa aming puso ang pagtanggap na ito. Sapagkat ito'y sagrado, Panginoon, na simbolo ng iyong katawan at dugo na nabuyubay doon sa krus ng Kalbaryo. Tanggapin din namin ng may kaayusan, nag-aantayan at hindi nag-uunahan. At dalangin ko na ang lahat ng tatanggap ng banal na hapunan na ito ay magsilbing kalakasan, spiritual, physical, at mental sa buo naming katauhan. Maraming po salamat kung aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Tayo po ay muling bumasa. Ito ang katuroang tinanggap ko sa Panginoon at ibinibigay ko naman sa inyo. Noong gabi siya ipagkanulo, ang Panginoong Sus ay dumampot ng tinapay. Itaas po natin ang tinapay. Nagpasalamat at pinagpira-pira sa iyon at sinabi, ito ang aking katawan na inihahandog para sa inyo. Gawin ninyo ito bilang pag-alaala sa akin. Kanin po na. Matapos maghapunan, dumampot din siya ng kopa at sinabi, ang kopang ito, ang bagong tipan ng Diyos, pinagtitibay ng aking dugo. Tuwing iinumin niyo ito, gawin ninyo bilang pag-alaala sa akin. Itaas po natin at atin pong inumin. Sapagkat pinakain kayo ng tinapay na ito at inom sa kopang ito, pinapahayag niyo ang kamatayan ng Panginoon hanggang sa kanyang muling pagparito. Salamat po, O Diyos. Palakpakan natin ang Diyos na buhay. Hallelujah! To God be the glory. Okay, tayo pong lahat ay magsayo at magpasalamat tayo sa buhay na Diyos. Amang Diyos na nasa langit, sa pangalan ni Jesus, kami po ay nagpapasalamat, Panginoon, sa mensahe na ibinigay mo. Kami po ay hindi mo pinababayaan maging sa mensahe, Panginoon. At sa banal na Espiritu na kasama namin, ay laging nandiyan, Panginoon, upang kami ay turuan sa katotohanan ng iyong salita. Maraming salamat at sa'yo po sa aming puso at isipan ang lahat ng aming narinig, O Diyos. At maging sa paglabas namin sa lugar na ito, O Diyos, ang iyong salita, ang aming taglay-taglay. At higit sa lahat, ang iyong pag-iingat, O Diyos, ang iyong kapangyarihan, ang maranasan ng bawat isa. I speak blessing upon them, Panginoon. Sinasalita kong masaganang biyaya at pagpapala in spite of many problems, situation na hindi maganda, maging sa ekonomiya, Panginoon, sa paghahanap buhay, sa trabaho, sa business, hindi maganda, Panginoon. Gagawa ka ng himala sa buhay ng iyong mga anak, sapagkat kami mga anak mo, Diyos, at hindi mo kami pababayaan, Panginoon. Maraming salamat sa word of encouragement. At aming pasamantalang pag-uwi, O Diyos, ang iyong pag-iingat, ang aming ding maranasan. Mga magulang, kapatid sa Panginoon, tanggapin po natin na masaganang habag ng Amang nasa langit, ang pagliligtas ng Panginoong Jesucristo at ang pag-ipisan ng Banal na Espiritu, ayot sa walang hanggan, ang lahat ng anak ng Diyos ay magsabi ng Amen. To God be the glory. Hallelujah. Sabi ng Panginoon Diyos sa kanyang pangako, hindi niya tayo iiwan, hindi pababayaan magpakailan kailan pa man. Diyos na makapangyarihan, patuloy ka namin luluwalhatin at mapupurihan. Hallelujah! Wow, ipalagpas! Gracias!
Diyos ng makapangyarihan, haring ka na taas-taasan, sa aking puso ay nananahan. Papalamot pagsama ay laging nararanasan, kailan may hindi mag-isa. Pangako mo sa akin, hindi ako iiwan. Sa bawat sandali ay laging sasamahan. Banal na Espiritu, atin ay kalakasan, upang lahat ng bagay ay mapagtagumpayan. O Diyos ng makapangyarihan, haring ka taas-taasan, sa aking puso ay nananahan. Ay laging nararanasan, kailan may hindi mag-isa. Pangako mo sa amin, pangako mo sa akin, hindi ako iwan. Sa bawat sandali ay laging sasamahan. Banal na Espiritu, atin ay kalakasan, upang lahat ng bagay ay magkabukayan. O Diyos ng makapangyarihan, haring ka taas-taasan, sa aking puso ay nananahan. Pagpapalamon pagsama ay laging nararanasan, kailan may hindi, kailan may hindi, kailan may hindi mag-isa. Hallelujah! Luwalhati ka, Panginoon. Magandang umaga po sa inyo lahat. Patuloy tayong pagpalain, ingatan sa paglabas natin na iglesia ito. Sumayin niyo po ang biyaya ng Panginoon.